Pasigueño, magandang gabi. Nagsimula ng umarangkada ang Pasko Titap 2023. Ito ay isa sa mga aktibidad sa lungsod ng Pasig na tunay na inaabangan ng mga Pasigueño. Alas 4 pa lamang ng hapon ay nagsimula na ang assembly sa May Caruncio Avenue. Ang ngayon, nakikita natin nasa unahan ang float ng Jollibee. Dito sa lungsod ng Pasig ay tunay na nagiging abala ang mga Pasigueño sa buwan ng Disyembre. Iba't ibang aktibidad ang isinasagawa para sa Kapaskuhan. At gaya ng aking binanggit kanina, nagsimula na mga umarangkada ang parade, ang Pasko Titap na iikot sa ilang mga kalsada sa District 1. Samantalang sa District 2, ay may nakahiwalay naman na parada na iikot sa ilang mga kalsada sa Distrito 2. Kasalukuyang nandito tayo sa Barangay San Nicolas sa MH Del Pilar Street. Nandito tayo sa unahan ng Pasko Titap Parade at maya-mayang konti ay makikita na natin na daraan ang mga float ng iba't ibang barangay mula sa District 1 kasama ang mga float ng ilan sa mga opisyales ng lokal na pamahalaan. Gaya nga ng ating binanggit din kanina, nauuna dito sa parada ang float ni Jollibee kung saan nakasakay ang iba't ibang mga mascots kagaya ni Hetty at syempre hindi mawawala ang bida na si Jollibee. Kasama din si Mr. Yam at ang iba pang characters o mascots ng Jollibee. Sinundan naman ito ng ating Pasig City Band na upang mas maging masaya ay talagang patuloy ang kanilang pagbibigay ng musika sa pag-iikot dito sa Pasko Titap Parade. At makikita natin si Mayor Vico Soto kasama ang kanyang ama na si Vic Soto. Samantalang sinundan naman ni Mayor Vico Soto, sumunod naman kay Mayor Vico Soto, si Congressman Romano Romulo kasama ang kanyang butihing asawa. At habang sila ay bumabaybay dito sa Barangay San Nicolas ay may mga ibinabatong mga freebies, mga candies para sa mga Pasigueño na nakaabang dito sa Pasko Titap Parade. Kasunod ni Congressman Romulo ay ang mga konsehal ng Distrito 1 mula kay Councilor Volta de los Santos, Consi Kiko Rusia, ganun din si Konsehal Pao Santiago, Consi Eric Gonzalez at Councilor Simon Romulo Tantoco. Ang mga float mula dito sa District 1 ay kinabibilangan ng 21 barangay. Kabilang dyan ang Kalawaan, Oranbo, San Joaquin, Canyogan, Malinaw, Kapitolyo, San Jose, Kapasigan,
Ugong, Bagong Ilog, Palatio, Buting, Santa Cruz, Santa Rosa, Bambang, Bagong Katipunan, Pineda, San Nicolas, Santo Tomas, Sagad at Barangay Sumilang. Para sa grupong ito ay kasama nga kanina si Mayor Vico Soto at si Congressman Roman Romulo at ang mga konsehal ng District 1. Maliban pa dyan, kasama ang TPMO, ang Philippine National Police sa Pasig, ang BFP, ang Chowking Jollibee, ang Pasig Emergency Unit o PEU ay kabilang din sa iikot sa mga kalsada sa Distrito 1. Ang mga barangay naman sa District 2 ay may rota din na dadaanan at doon kasama nila si Vice Mayor Dodo Jaworski Jr. at ang mga konsehal ng District 2. Ang rota ng District 1 ay nagsimula sa Caruncio Avenue, kumanan dito sa MH Del Pilar Street, kakaliwa sa E. Angeles Street, kakaliwa muli sa C. Raimundo Avenue hanggang makarating sa Dr. Sixto Antonio Avenue, kakanan sa Ortigas Avenue, kakaliwa sa West Bank Road at kakaliwa muli, sa A. Rodriguez Avenue hanggang makarating po sa Bridgetown kung saan ito ay ang final na venue para magkaroon ng pagsasama ang mga float mula sa District 1 at District 2. Kagaya ng ating binanggit kanina, iba't ibang kalsada sa lungsod ng Pasig ang daraanan itong Pasko Titap, kung kaya't maaaring abangan din ng mga Pasigenyo itong mga float na ito sa kani-kanilang mga barangay. Bahagyang naantala lamang ang kasunod na float, ngunit aabangan natin yan dito sa MH Del Pilar Street, Barangay San Nicolas. Makikita natin ang mga kapwa nating Pasigenyo ay nagsipaglabasan na sa kanilang mga bahay-bahay. Ang ilan nga sa kanila ay galing pa sa iba ring barangay, ngunit nagtungo dito upang makita ang parada na taon-taon ay inaabangan ng mga Pasigenyo. Mamaya, pagkatapos po nitong Pasko Titap, ay magtutungo naman ito sa Bridgetown. Yun yung endpoint kung saan magkakaroon ng konsyerto at aabangan nga dyan si Ellie Buendia. At nauna na nga po ang mula sa Barangay San Joaquin. Makikita natin ang kanilang mga barangay officials at ang kasunod nila ay ang kanilang float. At habang inaantay natin yung float, kausapin muna natin si Kagawad Gab. Yeah, hello, good evening. Yeah, good evening. Yeah, good evening. Good evening. Float natin. Ito naman isa sa pinakamabilis na napagandaan ng aming barangay at ito ho, nakiisaw ang aming barangay sa festive ng Pasig ngayong gabi. Belen, inspired Belen po. Yes. Okay yes. po. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana suportahan niyo ang lahat ng barangay. Good evening. At yan si Kagawad Gab Oliveros ng Barangay San Joaquin at makikita natin ang kanilang float ay isang Belen. At ayon nga sa kanya, ang naging inspirasyon dito ay ang Belen. Kasunod naman ng Barangay San Joaquin ay ang Barangay Canyogan. At makikita natin ang mga barangay officials sa pangunguna ni Cap Petri dito sa Barangay Canyogan at ganun din ang kanilang sangguniang kabataan officials kasama ang kanilang mga kagawad. Ang kanilang tema para naman sa kanilang float ay Pasko sa Canyogan.
Makikita din sa mga Pasigueñong nakaantabay sa pagdaan nitong parada na talagang masaya sila tuwing nagkakaroon ng Pasko Titap. Kung ikukumpara natin sa naging Pasko Titap noong 2022, ay talagang inaabangan palagi ang paradang ito. Isa ito sa mga aktibidad sa Pasig na tunay na naging dahilan para sumikat din ang lungsod. Ulitin lamang po natin para sa mga nagtatanong kung saan dadaan ang District 1 floats. Ito po ay nagsimula sa Caruncio Avenue, kakanan nito sa MH Del Pilar Street, kakaliwa po sa E. Angeles Street, kakaliwa muli sa C. Raimundo Avenue para makarating po papunta sa Dr. Sixto Antonio Avenue, kakanan sa Ortigas Avenue, kakaliwa sa West Bank Road, kakaliwa sa A. Rodriguez Avenue at kakanan sa Bridgetown. At ngayon naman po ay nakikita naman natin ang mga opisyales mula sa barangay Malinaw. Ayun, nakita na natin si Cap Joel de la Cruz. Hinahanap natin, hihingan lamang natin ng maikling mensahe si Cap. Cap, magandang gabi. Magandang gabi po sa inyo. Maligayang Pasko at masaganang bagong taon po sa mga Pasigueño. Ito po yung aming contingent, nandito po yung aming float. At makikita nyo, talagang pinaghirapan po ng Barangay Malinaw. Ang ganda. Ano po inspiration natin? Yung simbahan ng Pasig. Ang inspiration po dyan, na ang Pasko po dito sa Pasig ay nagsimula dito sa poblasyon ng Pasig. Andyan po yung sa likod yung sa San Jose, yung kanilang yung lumang bahay sa San Jose. Tisa. Bahay na Tisa sa likod po. Nandyan po. Salamat po. Thank you, ma'am. Merry Christmas. Merry Christmas po. At ating nakapanayamang kapitan ng Barangay Malinaw at binahagi nga niya sa atin kung ano yung kanilang naging inspirasyon dito sa kanilang float. Ayon nga sa kanya, ito ay ang Kapaskuhan dito sa lungsod ng Pasig. Halata sa kanilang float na ito ay pinaghirapan at pinagtulong-tulungan. Makikita natin na ito ay ang simbahan ng Pasig. Binanggit din niya na nandyan daw ang bahay na Tisa. At para sa ating mga Pasigueño na nanonood sa kasulukuyan ng iNews Pasig, maaari ninyong ikomento dyan ang inyong mga barangay o hindi naman kaya ang float ng barangay na inyong napupusuan. Kanina nakita din natin kasama ni Cap Joel ang kanyang mga kagawad at ang sangguniang kabataan ng Malinaw. Makikita din natin na dito sa loob ng float ay may gumagawa ng puto bongbong at namimigay sila ng puto bongbong sa mga nadadaanan na Pasigueño. Nakikita niyo po dyan sa loob na merong puto bongbong na ginagawa at binibigyan nga nila yung ibang mga nadadaanan na mga Pasigueño. At ang kasunod naman ng Barangay Malinaw ay ang Barangay Kapitolyo. At upang
matiyak ang kaayusan nitong Pasko Titak, hindi mawawala ang Peace and Order Department kasama ang PNP upang siguraduhin na nasa ayos itong parada dito sa District 1 at ganoon din naman sa District 2. At ngayon naman ay ang Barangay San Jose. At nakita nga natin na nandito na ang mga barangay officials kasama sa pangunguna ng kanilang kapitan at ng kanilang mga kagawad at ganoon din ang mga SK officials. Hello po. Thank you po. Muli, yan ang barangay San Jose. At ngayon naman ay sinunda naman ng barangay Ugong at pinangungunahan nga ito ng kanilang kapitana na si Cap Gloria Cruz kasama ang iba pang mga kagawad. At habang sila ay naglalakad at nagpaparada, ay may mga dalang mga recyclables o recycled bottles na nilagyan nila ng maliliit na bato para magbigay ng tunog at musika. At ito na nga po ang float ng Barangay Ugong. Ang Paskong maligaya sa akin ay nag-iwan ng tanging alaala na di ko mahulaan. Gaya po ng aking binanggit kanina, tayo po ay nandito lamang sa MH Del Pilar Street. Hindi po natin masasabi kung nasa na po yung unahang bahagi nitong float. Ngunit kanina pa po nagsimula ito, mga nakakailang minuto na rin po tayo na inihatid itong balita. Ngayon naman po ay ang Barangay Bagong Ilog kasama ng kanilang mga kagawad, ang kanilang mga SK official. Singan natin ang mensahe si kahit sino na lang na kagawad, lapitan na natin. Sige na, Kag Cesar, ano yung inspiration ng inyong float na lang po? Ito nga po yung team ng Pamaskong Pinoy na tinatawag na po na pinagandahan ng aming Barangay Bagong Ilog na nakikisa po sa programa ng ating butihing Mayor Vico Soto. Maraming salamat po. Thank you po. See you sa bridge town po. Maraming salamat at ating nakapanayam si Kagawad Cesar Avis at binanggit na nga niya. Thank you po. Salamat. At kasama niya ang kanilang mga iba pang mga kagawad at na doon sa may likurang bahagi pa yung kanilang float. Mamaya makikita po natin yan. Hello po, Merry Christmas! Ang mga float po para sa Distrito 2 ay nagtipon-tipon sa may ilalim ng tulay ng Jenny's. Iba naman po yung ruta na dadaanan ng District 2. Yan po ay magsisimula sa may East Bank Road, kakanan sa Legazpi Bridge, kakanan muli sa West Bank Road, kakaliwa sa A. Rodriguez Avenue, hanggang sa makarating po sa Bridgetown, kung saan doon sila magsasalubong ng mga float mula sa District 1. Kanina nakita na natin na kasama din dito sa paradang ito mula sa District 1 si Mayor Vico Soto, si Congressman Roman Romulo, kasama din si Vic Soto, at gayon din ang mga konsehal mula sa District 1. Samantalang sa District 2,
nandoon po si Vice Mayor Dodo Jaworski, mga konsehal ng District 2 at ang ilang mga barangay mula sa Distrito 2. Kabilang dyan ang Pinagbuhatan, Rosario, gayon din ang Manggahan, De La Paz, Santolat. At ngayon naman po ay nakikita natin ang Barangay Palatio. At mukhang ito ay inspired sa Paskong Pinoy. Ayan, nakita natin ang mga opisyales ng barangay. Andyan si Kagawad Cheche at ilang pang mga kagawad. Kabilang na nga ang kanilang mga SK officials. Hingan lang natin ng mensahe si Kagawad Robin. Kag, ano po ba ang inspiration nyo dito sa... Alam nyo, ang diwa naman ng Pasko, di ba makikita nyo naman o yan. Ayan po, na pinagsasamahan ngayon ang Pasko Titap. No, syempre, ayan ay sa inisyatibo ng ating Mayor Vico Soto at ng buong konseho. Kaya kami naman sa barangay ay nakasuporta sa gantong programa dahil nakikita natin, ayan, nagsisigawan sila na ipapakita natin yung pagkakaisa at pagmamahalan sa lungsod ng Pasig. Thank you! At yan nga si Kagawad Robbie Hizon at ayon nga sa kanya, ang mahalaga ngayong Kapaskuhan ay ang pagkakaisa-isa at ang maging masaya ang bawat isang Pasigenyo. At ngayon naman ay kasama naman natin ay ang Barangay Buting, kasama ang mga kagawad at ang kanilang mga SK officials. Hindi po ito dadaan sa Barangay Kalawaan. Ayan, hello po. At ito na nga po ang float ng Barangay Buting. At makikita sa kanilang float ang Pasko ng mga Pilipino. Hindi mawawala talaga sa kanilang float ang puto bongbong at bibingka. At ngayon naman ay kasama natin ang Barangay Santa Cruz sa pangunguna syempre ng kanilang kapitan. At ganoon din ang mga barangay officials nila, yung mga kagawad nila. Nakita natin si Cap Renz at ngayon naman ay ang kanilang sangguniang kabataan na talaga makikita kung gaano kasaya sila. Sa unahan ng kanilang float ay talagang humahataw naman ang kanilang Zumba group. At ito nga po yung float naman ng Barangay Santa Cruz, ang Barangay Santa Cruz na pinamumunuan ni Cap Renz. Ulitin lamang po natin itong inyong napapanood na balita ay ang Pasko Titap 2023 kung saan ang mga kasama dito sa mismong paradang ito na bumabaybay ngayon sa Barangay San Nicolas ay ang mga barangay mula sa District 1. Ang mga mula sa District 1 ay iikot mula dito sa MH del Pilar Street. Kakaliwa po ito sa may Angeles. Ito po yung daraanan nila, mga barangay na dadaanan nila sa Angeles ay ang Sagad. Tapos po kakaliwa ito sa C. Raimundo Avenue hanggang makarating ng
Rotonda at kakanan po papunta sa Dr. Sixto Avenue, kakanan papunta sa Ortigas Avenue, kakaliwa sa West Bank Road, kakaliwa sa A. Rodriguez Avenue at kakanan sa Bridgetown. At ngayon naman ay nakikita natin ang Barangay Santa Rosa. Sa unahan nila ang kanilang drum and lyre at ayan nga po ang kanilang kapitan na kasama ang kanilang mga kagawad at ang kanila namang float. Makikita ang napakalaking Santa Claus. Hindi na po ito dadaan ng Barangay Pineda. So far, nakita na po natin ang mga float ng Jollibee, ni Mayor Vico Soto, ni ni Congressman Roman Romulo, ng District 1 Councilors, at ng ilang mga barangay. Maya-maya babanggitin natin yan. Pero ngayon makikita natin ang Barangay Bambang. Syempre, ito yung aking barangay. So, hihingan natin sa kanila kung ano yung naging inspiration. Ikaw mo in charge. Inspiration natin. Ayun, ang napili namin concept para sa ngayong taon sa Pasko Titap ay yung Paskong Pasigueño, yung pamaskong handog po ng taon-taon natin ginagawa. Merry Christmas! Merry Christmas, Pasigueño! Merry Christmas po! Merry Christmas, Pasigueños! Merry Christmas po! At yan nga po ang Barangay Bambang at binanggit nga nila na ito ay ang Pasko ng Pasig. Yan na kanilang naging inspirasyon. Kasama nila ang kanilang naging representative sa Queen of Pasig. Siya ang naging first runner-up nitong ginanap na Queen of Pasig, isang paligsahan para sa mga transgender dito sa lungsod. At makikita na nga natin ito yung kanilang float kung saan merong ilang manikin at bit-bit ang pamaskong handog. Na isa rin kumbaga parang simbolo dito sa Pasig, ang pamaskong handog tuwing buwan ng Desyembre. Hindi mawawala ang handog na pamasko para sa bawat Pasigueño mula sa lokal na pamahalaan, mula kay Mayor Vico Soto. At ngayon naman, makikita natin ay ang Bureau of Fire and Protection. Kasama din po sila dito. At sinundan naman ng Barangay Bagong Katipunan. Sa lahat ng mga nandito sa Barangay San Nicolas, makikita natin talaga na masaya sila. Maging yung mga nakiisa sa parada, yung mga naglalakad, yung mga barangay officials, sangguniang kabataan officials, talagang aliw na aliw din sila sa paradang ito. At makikita natin na nandito rin si Cap Ambo Alba. At nito nga recently, si Cap ay nagwagi na sa liga ng mga barangay. Hihingan lang natin siya ng message. Hello Cap, congratulations! At ano po ang inspiration nyo para dito? Yung para sa Paskong Pasigueño to, yung mga para sa kabataan, kasihan. Ang Pasko naman para lamang sa bata, pero para sa lahat. Okay. Merry Christmas po! Merry Christmas, Merry Christmas po sa atin lahat po. At ayan nga po, si Cap Ambo. At ayon nga sa kanya, ay ito ang inspiration nila dito ay ang Paskong Pasigueño.
tagpo na po ang District 1 at District 2 floats sa Bridgetown sa may barangay Rosario. Susundan naman ito ng isang mini concert na pangungunahan ni Ellie Buendia, Glock 9 at iba pa pong artists. Sa may City Hall po kanina nagsimula ang assembly, ngunit ngayon po ay umaarangkada na siya. Sa barangay May Bunga po, ang dadaanan na lugar ay ang West Bank. Base rin po sa post ng Public Information Office, ang ilang mga kalsada sa barangay May Bunga na dadaanan ay ang West Bank Road. Ang mga mula sa District 2 na floats po, nagsimula po yan sa East Bank Road, kanan sa Legazpi Bridge, kakanan muli sa West Bank Road, kakaliwa sa A. Rodriguez Avenue hanggang sa makarating sa Bridgetown. At ngayon naman po ay ang barangay Pineda. At hihingan natin syempre ng mensahe si Kagawad Michael Publico. Kamusta po, Kag? Asan po ang float natin? Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat at Happy Pasko Titap 2023 sa lahat po ng mga Pasigueñong nanonood ngayon. Unfortunately, wala pa yung float namin pero paparating na yon. Abangan nyo pong lahat yan. Abangan namin sa Bridgetown. Yes, magkita-kita tayo sa Bridgetown pero malapit na silang dumating, baka makahabol. Sana po makahabol. Thank you. Pero kahapyaw, ano na lang yung inyong inspiration? Ay yung Pasko Titap na float namin, inspired siya sa may Pinoy bus. So, lahat ng pamilyang Pilipino, alam naman natin, sa tuwing sasapit yung araw ng Kapaskuhan, pinipilit makauwi sa kanilang mga tahanan. So, doon inspired yung aming Pasko Titap float. Sige po, abangan namin. Kagawad. Yes, maraming salamat. Maraming salamat. Merry Christmas. At gagaya ng sinabi ni Kagawad Michael Publico kasama ang kanyang mga kagawad sa Barangay Pineda, ang inspirasyon nga nila ay Paskong Pinoy pa din. Medyo naantala lamang umano yung kanilang float. Ngunit parating na, abangan natin yan sa Bridgetown. Mamaya naman ay atin itong pupuntahan sa Bridgetown. Ngayon naman ay ang barangay San Nicolas. Siyempre, hingan lang natin na mensahe ang kanilang mga kagawad. Sino po ang gusto magsalita? Culture and art. Konsi. Kaya Konsi, anong inspiration natin sa inyong float? Yung antema po kasi sa Paskong Pasigueño, nag-focus po kami sa simbang gabi. And then kami po yung magsisimbang gabi. That's it. Very simple. Nakaka-dress kayo. Yeah, oo. Yun lang po. Yes. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you. At yan nga po ay nakausap natin si Kagawad Rosel. Ang inspirasyon nila ay ang simbang gabi dito sa Pasig City at sila po yung mga Pasigueñong magsisimba. At syempre hindi mawawala ang barangay Santo Tomas. Nakita natin sila Kagawad nakasakay pa sa motor. Kausapin na natin si Kagawad. Hingan na natin kung ano yung naging inspirasyon dito. Ano po yung inspiration natin dito? Yan Barangay Santo Tomas po. Andyan yung ating makabagong Pasko ng Barangay Santo Tomas. Kaya manood po yun, taga Barangay Santo Tomas, lalo sa buong Pasig. Napaganda ng mga float na ngayon ay papunta po kami sa Rosario. Kaya sana po tangkilikin ninyo ang Pasko Titap ng Lungsod ng Pasig. Naka-costume pa ng mga kagawad. Yes, opo, lahat ng mga barangay official, tsaka yung aming mga sumasayaw dyan sa likod, makikita niya, meron po naka-uniform din. At pinagsikapan po kahit may clip panahon, pero sinikap po namin at makapag-participate po ang barangay natin para nang sa gayon ay pakita natin na talaga tayo nagsisikap kapasayang bawat taga Santo Tomas. Maraming salamat. Salamat po, gandang gabi. Merry Christmas. Advance Merry Christmas. Thank you. At yan nga po, ang inspirasyon naman para sa Barangay Santo Tomas, ayon nga sa kanya ay makabagong Pasko.
ulitin lamang natin ang dadaanan po nitong napapanood ninyong parada. Ito pong mga kasama dito ay ang mga float mula sa mga barangay ng District 1 lamang po. Ang mga float mula sa Distrito 2 ay dadaan naman po sa mga kalsada sa District 2. So para po sa District 1, nandito tayo ngayon sa MH Del Pilar Street sa Barangay San Nicolas at pagkagaling po dito ay matutungo po ito sa E. Angeles Street. So may sagad po yan. Hanggang sa kanan na po sila sa C. Raimundo Avenue. Kakaliwa sa E. Angeles Street, kakaliwa sa C. Raimundo Avenue para makakanan po sa Dr. Sixto Antonio Avenue, kakanan sa Ortigas Avenue, kakaliwa sa West Bank Road, kakaliwa sa A. Rodriguez Avenue at kakanan sa Bridgetown. Ang Bridgetown po sa Barangay Rosario ay ang magiging endpoint kung saan magsasalubong ang lahat ng float mula sa District 1 at sa District 2. Ang mga barangay naman po mula sa District 2 ay dadaan sa East Bank Road, kakanan sa Legazpi Bridge, kakanan sa West Bank Road, kakaliwa sa A. Rodriguez Avenue hanggang sa makarating sa Bridgetown. Yun po ang end point ng lahat ng mga float mula sa District 1 at District 2. At sa Bridgetown Barangay Rosario rin po, gaganapin ang isang concert na pangungunahan ni Ellie Buendia, Glock 9 at iba pang mga artists. Ayan, kumakaway-kaway sa atin ang ilan pang mga kagawad ng Barangay Santo Tomas. Kompleto sila at nakasuot nga po ng costume. At ayon nga sa kanila, ang tema ng kanilang float ay Makabagong Pasko. Modern Belen. Makita natin modern Belen. At nakita rin natin ang kanilang kapitana na si Cap Ea, Lati Raimundo, kasama pang ilan pang mga kababaihang kagawad. Madami-dami na rin po ang ating nakitang mga float. Para sa District 1 po, ang mga kasama dito at atin na rin pong nakita kanina ay ang float ng Jollibee. Siyempre, hindi mawawala si Mayor Vico Soto na kasama niya ang kanyang ama na si Vic Soto. Ganon din si Congressman Roman Romulo, kasama naman ang kanyang asawa na si Shalani Romulo. Ang District 1 Councilors float, nakita natin yan, nandoon si Consi Volta, Councilor Simon, Consi Pao, Consi Kiko at Konsihal Eric. Samantalang dumaan na din ang ilan pa sa mga floats ng iba't ibang barangay mula sa District 1. Kabilang na dyan ang Malinaw, Kapitolyo, San Jose. Dumaan na rin po ang San Joaquin, kinon din ang Bagong Ilog, Ugong, Palatio, Buting, Santa Cruz, Santa Rosa, Bambang, Bagong Katipunan. Ang Pineda na antala ang kanilang float, ngunit aabangan yan sa Bridgetown at ganoon din ang San Nicolas at ang Barangay Santo Tomas. Inaabangan na lamang natin ang Barangay Sagad at ang Sumila.
Gayon din, inaabangan natin ang Barangay Kapasigan. Kanina bago magsimula itong pag-arangkada ng Pasko Titap 2023, nakita natin nagdadagsaan na yung mga tao doon sa may bandang harapan ng City Hall hanggang doon sa may dulo ng Caruncio Avenue. Makikita natin ang haba ng pila ng mga tao na nag-aantay mula matanda hanggang bata. At ngayon naman makikita natin ay ang Barangay Kapasigan. At ito nga ay pinangungunahan ng kanilang kapitana na si Popot Marcelo. Kasama ni Kapitana Popot ang kanilang mga kagawad at ganun din ang kanilang sangguniang kabataan. Hi po! At makikita sa float nila na punong-puno ng bulaklak at syempre ang Christmas lights. Mas maging kaaliw-aliw ang parada, syempre hindi mawawala dyan ang drum and lyre, ganun din ang mga majorette, at ganun din ang Pasig City Band kanina na pinangunahan naman din ang pagbibigay ng musika sa unahan nitong District 1 Pasko Titap 2023 parade. At nakikita na natin si Cap Marvin Benito. At ito na nga po ay ang Barangay Sagad. Kasama din sa barangay na ito ang kanilang sangguniang kabataan at syempre ang kapitan na si Cap Marvin Benito at gayon din ang kanyang mga konsehal. At ito na nga po yung float ng Barangay Sagad. Sa Dr. Sixto Antonio Avenue po mula sa Barangay Kanyogan hanggang sa makarating po ito ng Ortigas Avenue, kaya kanan po ito sa Ortigas Avenue. At ito nga po ang float ng Barangay Sagad. At ngayon naman ay ang Barangay Sumila ang ating nakikita, si Cap May. Kasama ang kanyang mga barangay kagawad. Message ka na lang po. Cap ng Merry Christmas. Ano ba inspiration? Inspired by our sorbetes kasi it's our product. Kaya
Santa Sorbetero. Ano po yung nasa unahan? Ano ba yun? Kalabaw. Okay, Oo, the bullock cart pulled by the Carabao. Merry Christmas, Kap! Ikaw din. Salamat po. At ating nakapanayam si Kap May Ramos Gomez at kasama niya ang kanyang mga kagawad. At ayon nga sa kanila, kasi ang ice cream po dito sa Pasig, para na rin sa kaalaman ng hindi taga-Pasig, ang Sumilang Ice Cream. Yan, sikat na sikat yan ng ating kabataan dito sa lungsod ng Pasig. Sa kanilang barangay nagsimula yan. So yan daw ang naging inspirasyon nila para sa kanilang float. Ang ilang mga barangay officials, ayon na rin sa ating mga nakuhang impormasyon bago pa man ang Pasko Titap, talagang pinaghahandaan ito ng mga barangay dito sa lungsod ng Pasig. Talagang sinisigurado nila na ang kanilang ipaparada sa Pasko Titap ay magugustuhan ng mga Pasigenyo, magiging kaaya-aya sa mata at nakakaaliw. Dahil ayon na rin sa nakuha natin impormasyon, isa sa kanilang mga nais makamit ay ang mapanalunan ang pinakamagandang float. Go, 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 go! At hanggang mamaya po yan ang mga kasama sa float na ito, sa paradang ito. I mean, sila ay sasayaw, kung hindi naman kaya ay tutugtugin yung mahawak nilang instruments. Ang drum and lyre, tuloy-tuloy ang kanilang pagtugtog. Asahan natin yan hanggang makarating sa Bridgetown sa Barangay Rosario. Kanina lang nakita natin si Kap May, agad-agad niya sinabi na napakaganda nga ng kanilang float. Ayan, makikita natin ang Sumilang Ice Cream at ang nagtitinda ng ice cream ay si Santa Claus. Sigurado na inaabangan po ito ng ating mga kababayang Pasigenyo mula sa iba't ibang barangay, kagaya na nga ng West Bank Road, Barangay Maybunga, at ang ilan pa nating mga kabarangay dito sa District 1 at sa District 2. Muli, yan ang naging float ng Barangay Sumilang at natatanaw na rin natin kung hindi ako nagkakamali. Kasunod nito ay ang Barangay Oranbo. Paalala na lamang sa ating mga motorista na magkakaroon ng posible talaga magkaroon ng pagbagal ng daloy ng trapiko dahil sa Pasko Titap sa District 1 at District 2. Ngunit nauna na ang inanunsyo ng Public Information Office ng Pasig ang mga alternatibong ruta na maaari ninyong daanan upang makaiwas dito sa parada ng Pasko Titap 2023. Nakikita natin si Kagawad Grace Pua na mamahagi ng candy sa mga dinadaanang mga Pasigenyo. Samantalang kasunod nga nito ay ang kanilang float. Kasama din nila ang ilan pang mga taga-barangay Oranbo at namamahagi nga ng kanilang mga candies at iba pang freebies.
ang nagwagi sa Queen of Pasig ay kasama sa float ng Barangay Kalawaan. Sa nakalipas na ginanap na kompetisyon ng Queen of Pasig, ang nagwagi ay mula sa Barangay Kalawaan at siya nga ay nakasakay sa kanilang float at hindi mawawala din ang mga hindi mawawala ang tutubongbong at bibingka doon sa kanilang float. Kasunod nga nito ay ang PEU, ang Pasig Emergency Unit at syempre ang ating mga ambulansya na nakaantabay o nakaalalay dito sa ating Pasko Titap 2023. Gaya na aking binanggit, kanina ang mga kalsada na iikutan dito sa District 1. Binanggit na natin yan hanggang sa makarating nga po ito sa Bridgetown kung saan doon magsasalubong ang District 1 at District 2 floats. Ihahatid pa rin natin ang balita kaugnay dyan. Maya-mayang konti, kailangan po muna natin tumakbo doon. At mula dito sa Barangay San Nicolas, ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.